Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng Dear Sir Paul. Ngayon po, magkwentuhan tayo. Wala po munang kwento ni Mang Kanor sa araw na ito guys dahil break daw muna siya. Ilang sunod din siyang nagpadala ng kwento kaya pahinga na muna. And speaking of Mang Kanor, sinong may merch dyan ni Mang Kanor? Nagkaroon ng t-shirt na ganito? Yay! Comment down below guys kung gusto nyo pa bang magkaroon ng t-shirt ni Mang Kanor. Tsaka Creepy Macpan sa t-shirt at Dear Sir Paul. Anyway, simulan na natin ang kwentuhan. Sana po magustuhan nyo ang kwento sa araw na ito. Simulan na po natin. Hindi ko talaga alam kung bakit ko piniling magtrabaho sa office building na iyon. Ako nga pala si Jason. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa sarili kong karanasan. Ilang dekada na rin ang nakalipas. Noong mga panahon na iyon ay nasa edad 24 na taong gulang pa lamang ako. At isa na akong junior accountant sa isa at malaking modernong opisina dito sa may Makati. Ang building na pinagtatrabahuhan ko dati ay may 4 na palapag. Nasa huling palapag ang building ng opisina namin, kumbaga nasa pinakamataas. At tuwing umaga, lagi kong ginagamit ang elevator para makatawid sa traffic ng hagdan. Ang elevator ay medyo luma na noong mga panahon na iyon. Metal ang pintuan, may maliit na salamin sa loob, at may mga fluorescent na ilaw na paminsan-minsan kumikislap. May 3 buton din doon, up, down, pati emergency. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba talaga akong aura na nararamdaman sa elevator na iyon. Hindi ko naman yun naramdaman sa umpisa pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman na para bang may nakamasid sa akin tuwing papasok ako o lalabas doon sa elevator na iyon. Noong una inisip ko na baka nag-overthink lang ako, overacting lang ako o baka dahil sa stress lang sa trabaho. Kasi nakakapagod naman talaga patong-patong yung trabaho ko doon. Pero nagkamali ako. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pag-o-audit, nagdesisyon ako mag-overtime. Mahaba pa kasi ang pila ng mga files na kailangan kong i-check, ayusin. Halos 9:00 na ng gabi nang matapos ko nga ang ginagawa ko. Agad kong inayos sa mga gamit ko at naglakad papunta doon sa elevator. Habang hinahawakan ko ang mga buton, minapansin akong kakaiba. May malamig na simoy na hangin na dumaan sa aking likod. Kahit nasarado naman ang pinto at hindi na naka-on yung aircon sa hallway. Napatingin pa nga ako sa paligid pero wala namang tao. Ay, sa sobrang pagod ang dami ko nang nai-imagine. Napailing na lamang ako bago tuluyang pumasok sa loob ng elevator. Nilapitan ko ang panel ng buttons. Nang pindutin ko ang ground floor, sa hindi ko malamang dahilan, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay parang may kumakatok sa loob ng aking dibdib. Ilang saglit pa, may kakaibang nangyari. Ang ilaw sa loob ng elevator kumikislap ng ilang segundo bago tuluyang nanatiling mahinang puti. Habang pababa nga ang elevator, napatingin naman ako sa may salamin. Tinignan ko ang itsura ko. Ngunit, minapansin akong kakaiba. Parang may isang nilalang na nakatayo mula sa likuran ko. Ramdam ko rin na parang bumigat at lumamig ang hangin sa loob ng elevator. Tumingin ako ng mabuti sa salamin at sa unang tingin, akala ko nag-iimahinasyon lang ako. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakita ang anino. May isang babaeng nakatayo mula sa likuran ko. Nakasuot siya ng puti at luma na damit. Mukhang basa pa at medyo naglalagablab ang kanyang buhok. Ang mukha niya ay malabo.
Halos hindi malinaw pero ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin na direktang nakatingin sa akin. Agad akong napalingon sa likuran ko, ngunit wala naman ako nakita. Nang muli akong napatingin sa salamin, nandoon na naman ang babae sa likod ko. Doon na ako kinilabutan. Ramdam ko ang biglang pagtatayuan ng mga balahibo ko sa panlalamig na mga palad ko. Agad kong hinanap yung exit button pero parang naglaho yung mga panel sa harapan ko, yung mga buton. Ang elevator ay bumagal at parang hindi gumagalaw. Ramdam ko rin na unti-unti akong iniikutan ng malamig na simoy ng hangin. Halos bumigat ang dibdib ko sa takot at sa pag-aalala. At ilang saglit pa, napansin ko na parang papalapit sa akin ang babae. Halos nakadikit sa akin sa likuran ng salamin. Ramdam ko ang malamig niyang hininga sa bato ko at may narinig akong mahina at nakakakilabot na boses. "Jason, tulungan mo ako." Kahit nanginginig ay muli akong napasuliyap sa salamin. Sa bawat galaw ko, napansin kong gumagalaw rin siya perpekto at halos magkasabay lang. Ramdam ko ang pangangatog ng tuhod ko noon at para na akong maiihi sa takot. Agad akong napapikit at napahawak sa ulo ko. Tuluyan akong napaupo at napasandal sa elevator. Hindi totoo. Hindi. Pagod na to. Papagod na to. Stress lang ako. Hindi. Nasa ganoon akong lagay nang biglang may kumalampag sa elevator. Kaya naman agad akong napamulat at otomatikong napatayo. Napansin ko ang ilaw sa elevator. Nagiging mas malabo ito at para bang nauupos. Pinakiramdaman ko ang bawat segundo at para bang tumatagal ang bawat sandali. Biglang kumislap ang ilaw at sa isang iglap, naglaho ang babaeng nakita ko doon sa salamin ng elevator. Akala ko tapos na. Pero may naramdaman akong malakas na paghawak sa aking balikat. Bigla akong napalingon dahil sa gulat. Ngunit wala namang kamay na nakahawak sa balikat ko pero nararamdaman ko lumalamig ang bahaging yun ng aking katawan. Ilang saglit pa, nakarinig ako ng iyak. Hindi basta iyak dahil may halo yung pagluksa at galit. Narinig ko ang iyak na iyon na parabang nagmumula sa lahat ng sulok ng elevator. Hindi ko matukoy kung saan talaga nanggagaling ang tunog. Minsan sa kaliwa ko, minsan sa likuran ko, at minsan naman ay tila nasa mismong loob ng aking ulo. Unti-unti akong umatras hanggang sa sumandal ang likod ko sa malamig na dingding ng elevator. Nanginginig ang buo kong katawan habang pinipilit kong kontrolin ang aking paghinga. Maya-maya, biglang tumigil ang elevator at kasabay noon ay parang naputol ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging ang malakas na tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Dahan-dahan akong lumingon sa panel ng mga buttons. Ngunit napansin ko na wala na ang ilaw ng mga iyon. Para bang namatay yung buong elevator. Ilang segundo pa ang lumipas nang biglang marinig ko muli ang boses ng babae at sa pagkakataon na ito, mas malinaw na sa mga sandaling yon. "Tulungan mo ako. Pakiusap." Napatingin ako sa salamin at doon ko siya muling nakita. Hindi na siya malabo. Kitang-kita ko na ang kanyang mukha. Maputla ito, puno ng pasa at gasgas at ang kanyang mga mata ay tila punong-punong ng hinanakit. May bahid ng dugo ang gilid ng kanyang noo na dahan-dahang tumutulo pababa sa kanyang pisngi. Hindi ako makapaniwala. Halos mapaatras ako sa takot. Sino ka? Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Sino ka? Sino ka? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang itinuro ang sahig ng elevator.
Napatingin naman ako sa sahig. Noong una, wala akong napansin. Ngunit habang tumatagal, unti-unting may lumilitaw na maitim na bakas sa metal na sahig. Parang tubig, ngunit masyadong madilim ang kulay nito. Napaatras ako nang napagtanto ko na waribay, yun ay dugo. Hindi. Tama. Teka. Tama. Dugo nga iyon. Unti-unting kumalat ang dugo sa sahig ng elevator hanggang sa umabot ito sa aking mga paa. Napaatras ako, ngunit tila wala na akong mapupuntahan pa. Dito ako namatay. Tinulak nila ako mula sa itaas. Biglang kumislap ang ilaw ng elevator. Sa bawat kisap nito, may nakita akong kakaibang imahe sa salamin. Hindi ko alam kung hallucination ko lang ba yun o dahil lang basta nangyayari. Pero nakita kong isang babae na nakahandusay sa sahig ng elevator at puno ng dugo ang kanyang katawan. Bigla ring lumitaw ang malabong figura ng ilang grupo ng mga kalalakihan. Ngunit nakangisi ang mga ito habang nakapalibot sa dugo ang babae. Napaatras ako dahil sa pinaghahalong gulat, takot at pagkalito. Ilang saglit pa, bigla pong naglaho ang mga kalalakihan. Maging yung isang babae na nakahandusay sa sahig ng elevator. At nang mapasulyap ako sa salamin, lahat bumalik sa normal. Tanging sarili ko na lamang ang nakikita ko, ang refleksyon ko sa salamin. Ngunit halos hindi pa rin ako makahinga. Hindi ko alam kung panaginip ba iyon, imahinasyon, guni-guni, baka dahil lang pagod ang aking pisikal at mental. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi yun normal. Ilang saglit pa, naramdaman kong biglang gumalaw ulit ang elevator. Dahan-dahan itong bumaba. Narinig ko yung mga mekanikal na ugong ng makina habang bumabalik sa normal yung ilaw sa loob. Nawala na rin ng dugo sa sahig na parang walang nangyari. Napatingin ako ulit sa salamin. Wala na ang babae. Tanging ako na lamang ulit ang naroon. Maya-maya pa, tumunog ang pamilyar na tunog sa elevator bago bumukas ang pinto. Nang lumabas ako, ay doon ko lang napagtanto na nasa ground floor na pala ako. Kitang-kita ko na ang lobby ng building, ang security guard na nasa mesa, ang ilaw ng reception at ang normal na galaw ng mga tao sa labas ng salamin ng pinto. Para bang walang nangyaring kakaiba. May nangyari ba? O baka nababaliw na ako? Napatingin naman sa akin yung guarda. Sir, ayos lang po ba kayo? Parang namumutla kayo ah. Ayos lang ho ako. Pagod lang siguro. Tumango lang siya at bumalik sa pagbabasa ng kanyang dyaryo. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko nagkataon lang iyon pero nagkamali ako. Lalang sumunod na araw, pagpasok ko sa opisina, nakarinig ako ng usap-usapan na may isa sa mga co-workers daw namin ang na-stuck doon sa loob ng elevator. At nung maayos yung elevator, naabutan daw nilang nakahandusay ito sa sahiga. Agad nga raw nila itong dinala sa ospital. Nang magising naman yung katrabaho namin na iyon, sinabi niya na may nakita raw siyang multo doon sa loob ng elevator. Pero marami ang hindi naniwala sa kanya. Tahimik lang ako nakatayo sa may pintuan ng pantry habang pinakikinggan ang usapan nila. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsalita o manahimik na lang. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi guni-guni ang lahat. Gusto kong sabihin na nakita ko rin yung babae na yon. Pero pinili kong manahimik.
Hindi ko alam kung bakit, pero may pakiramdam ako na hindi ko dapat ikwento ang nangyari sa akin. Parang may kung anong pumipigil sa akin na magsalita. Ayokong subukan. Mula noon, pilit kong iniiwasan ang elevator sa building na iyon. Kahit nasa ika-4 na palapag pa ang opisina namin, mas pinilit kong umakyat at bumaba gamit ang hagdan sa araw-araw. Kahit hingalin pa ako o mapagod, mas pinili ko na yon kaysa muling makulong ulit sa elevator na yon kasama yung babaeng multo. Dito na lang po. Sana po nagustuhan nyo ang kwento. Kung umabot ka dito, maraming salamat sa inyo. Ako po si Paul, ang narrator dito sa Dear Sir Paul at sa Creepy Macpanset. Maraming salamat sa lahat. Sana po nag-enjoy kayo kahit medyo maikli lang ito. Abangan nyo po si Mang Kanor sa kanyang mga susunod na kwento. And by the way guys, punta po kayo ng Facebook page natin, Creepy Macpanset Stories. Ipapakita ko po sa inyo. Sandali lang para po makapag-subscribe kayo doon, makapag-follow po kayo doon, kasi nag-uploads po tayo dito araw-araw ng kwento. Yan, Creepy Macpanset Stories, marami na po tayong reels dyan, yan, mga kwento. Anyway, dito na lang po. Sana po nagustuhan nyo. Hanggang sa muli. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng Dear Sir Paul at Creepy Macpanset. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig.